mo nang ginagikanta may gala. There's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen? Mao na nga to ang i-pursue na to karon nga to ibigala trust God and obey God. Okay? Wa na ilaing dalan may gala para kita magmalipayon, musalig ta sa Dios o mutuman ta sa iya. Nakoy hangyo sa tong tanan palihog ta sa pagtindog, manindog ta unya atong abrihan ang atong mga Biblia diri sa Psalm chapter 95. Psalm chapter 95. Magbasa ta og 7 ka bersikulo. Gusto ta mo encourage karon gikan sa pulong sa Dios. Okay, ato ang mahimong text ron kay kaning Psalms 95. Psalms 95, verse 1 hangtod sa verse number 7. Kung nabot na mo, say amen. Okay, ang pulong sa Diyos, nagingon sa ato dili Psalms 95 and verse number 1. O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. Verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Verse 7, for He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if ye will hear His voice, verse 8, harden not your heart as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness. Let's jump to the New Testament. Dirita sa Hebrews chapter 10, niya magbasa ta og duha ka bersikulo. Okay? Hebrews chapter 10, unya basawan nato ang verse 24 and 25. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato diri sa Hebrews chapter 10 verse 24 and 25, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Mag-ampot ang Diyos, magpanalangin sa mensahe. Amahan namo nga langit nun, thank you kay Lord for another opportunity to hear your word, and thank you for your people that are here in the house of God, worshiping you in spirit and in truth. Lord, i-bless Ginoo kaming tanan na naa dinhi Lord, ug samtang amo ang paminawon Lord ang imong pulong. And I pray, Lord, that you speak to our hearts. Gamita kini Ginoo nga mensahe to transform us. Bless your message. And we pray, Lord, nga ikaw mahimaya karon nga oras. Kani Lord, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manduluwas. Amen. Salamat pwede na mo maglingkod mga higala. Our message this morning is why we gather to worship God. Why we gather to worship. You know, every Sunday, mo anita sa balay tigumanan, watay laing tuyo kundi mo simba sa Dios. So, gano man nga sa atong panagtigong may gala, atong ginasimba ang Dios. Now, you need to understand mga kaigsuonan nga ang kaning Sunday morning worship is not a routine. Dili na siya usa ka butang nga atong ginabuhat may ganato kay mao na gyud ni siya gyud ang Sunday is Lord's Day, Sunday mao gyud ang adlaw nga kanang moadto ta sa balay tigumanan may gala no. Ang usa ka butang nga dapat masabtan nato aning adlaw Domingo may gala kay holy appointment ni siya. We did not come merely because it is Sunday or because it is our habit ni anhita may gala because God is worthy. Ang Diyos angayan siya nga simbahon o ang atong mga kalag nanginahanglan sa iyaha. Maunay rason nga nung muanhita sa balay tigumanan sa katuyuan simbahon ng Diyos tungod kay angayan siya o gikinahanglan nato siya. So, daghang mga tao muanhi sa simbahan may gala mangutana sila, unsa may makuha nako karon diri sa simbahan.
Pero kay balo ba may gala, true worship asks, what does God deserves from me today? Ang tinuod may gala nga tao nga nagsimba sa may gala, ang iyang ipangutana may gala kay unsa ang gi-deserve sa Ginoo gikan sa ako karon nga adlaw. You see, worship is not about convenience. It is about consecration. Mo na kita may gala, musimba ta bisan ulan o init. Bisan igang o tugnaw. Amen? Because worship is about consecration. Kung kita magsimba may gala, atong gilahi ang atong kaugalingon para sa Diyos. Amen? Nasabtan ninyo? Dili ni may gala ba no, kay musimba ko kung maayo ang panahon, kung maayo ako ang pagbati, kung maayo ako ang dagan sa kinabuhi, kung way problema sa among pamilya, kung smooth ang dagan sa akong panginabuhi. Dili ingon na may gala. Okay, ayaw ibase ang imong pagsimba may gala sa nagakahitabo sa imong kinabuhi. Bisag unsay mga nahitabo sa imong kinabuhi, mamatyan man, magkasakit man, o maayo man, o okay man ang dagan sa imong kinabuhi may gala, o dili man may gala, ang imong pagsimba dapat kanunay gihapon na siya. Permanente siya. Amen ba? So why is it important that we gather every Sunday morning? Why should worship be a priority in our lives? Well, ang Bible may gala, naghatag siya og clear reasons why God's people must gather to worship Him. Well, tagaan ta mo may gala, og pipila ka mga rason karong buntag. Una sa tanan, mao ni siya mga gala. Una sa tanan, we gather to praise a worthy God. We gather to praise a worthy God. Nagtigom ta diri aron daygo nato ang Dios nga angayan. Psalms 95 verse 1 and 2 sa atong gibasa kaganina may gala, unsa ang gingon sa pulong sa Dios sa Psalms chapter number 95 in verse 1 and verse number 2. Oh come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. You need to understand may gala, ang butang nga dapat masabtan nato karon may gala, ang worship is not about us. Worship is about God. Worship is about the God who is worthy to be praised. Muna kung kita muanhit ta sa sakto ug tama nga katuyuan, wa ta nag-anhid di may gala para kita ang i-entertain. Kita nag-anhid di siban aron nga daygo nato may gala ang angayan nga Dios. Siya ang atong gianhid diri, siya ang atong daygon simbahon, ipataas, himayaon, paminawon. Amen? Siya mga higala. So God deserves our praise mga igsoon. Not because ang kinabuhi sayon, not because may gala kay daghan mong panalangin, pero ang reason nga nung dapat nato daygon ang Ginoo tungod kay matinumanon siya. He is faithful. Praise reminds us who God is and who we are not. Paliw ko? Praise, unsa man yung praise? Praise lifts our focus from problems to the provider. The good thing about daygo nimo ang Ginoo may paminaw, ma-divert ang imong focus from problem to the provider. Even though naa kay problema may paminaw, ma-shift ang imong focus sa provider. So dili na ka ma-worry. Di na ka mahadlok. Nga naman may gala, tungod sa imong pagdaig sa Ginoo, nakita nimo unsa ka great ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Ug mahinumduman nimo ang mga past nga mga works nga gibuhat sa Ginoo sa inyong pamilya may gala. How God has given you victory in the past. How God provided your needs. How God saved you. How you survive in life. Bisag unsa kalisod ang inyong kinabuhi. Kaniadto nakalingkawas mo ato tungod kay naay Dios nga nagtabang sa inyo ug nagprovide sa inyong mga panginahanglan. Amen? Nakita ninyo paano mo nakasurvive 2025? There's a lot of challenges last year. Nga inyuhang nalampasan, nga inyuhang nagian, nga inyuhang natubang last year, pero tanawa, naakakaron 2026. The same God that took care of you, the same God that gave you victory last year is the same God who will take care of you this year. And who will give you victory and success this year, mga igsoon. Amen? Muna nga, permi, daygon ang Ginoo. The good thing about praise is this. Praise food is an act of obedience, not just emotion. Muna may gala, kung kita magsimba, we do not dance. Dili nato mga higala, dili ang atong pagbati. Ang ato ang
ang ato ang ginapatigbabaw may gala sa ato ang pagsimba, because praise is not actually an emotion. Part of it is emotion may gala, pero may gala praise is actually a command from God nga dapat sundon, i-obey sa mga katawhan sa Dios. Amen. Mo na may gala paminaw nga ang mo na kita kinahanglan magkanta because command na siya sa Ginoo. Mo na ang rason may gala kita musinggit ta, muimen ta. Amen? Tungod kay mando na siya sa Ginoo may gala. Kung magsimba ta mila unya magdaig ta sa Ginoo, dili ang ato ang pagbati, ang ato ang ginapairal nato, ang atong ginapatigbabaw nato. Kung dili may gala, we are reminded sa mando sa Ginoo, mao ni dapat nako buhaton tungod kay mao ni sugo sa Ginoo, mao ni iyahang gitinguha sa akong kinabuhi. If God has saved you, He deserves your song. He deserves your praise. Mo na dili malipay ang Ginoo may gala sa Kristohanon may ison nga adlaw sa ating simba, dili siya magsimba tungod kay siya nadala sa iyang problema o nadala sa iyang pagbati. You need to overcome the problem in your heart, kana ba ninyo mga ginaatubang nga mga pagsulay sa inyong kinabuhi may gala, ayaw ninyo tuguti nga mauna sila'y magpatigbabaw sa inyong kinabuhi nga tungod ana di ka makasimba sa Ginoo. Kay dili malipay ang ginawa na sa ato ang kinabuhi. Amen ba? Number 1, we gather to praise a worthy God. Ang akong pangutana sa inyo may gana, worthy ba ang Ginoo sa imo ang praise? Worthy ba siya sa imo mga pagdayeg? Worthy ba siya sa imo mga awit may gala? So ihatag na siya sa Ginoo. Amen. Bisag ikaw dili maayo mong feeling. Total ang pagsimba is not about feeling may gala. Amen. Bisag dili maayo ang dagan sa inyo ang kinabuhi may gala, dahil gagyapon ang Ginoo. Kaya balo mo unsay tambal mga gala, paminaw unsay tambal para sa mga nangaluya o kanang nabugatan, pagdayeg. Kung magsugod ka sa nga magdayeg sa Ginoo may gala, kanang imong bugat nga kasing-kasing mugaan na siya. Amen. Because God will lighten it. Ang Dios ang mupagaan ana. Did Jesus said, my gala, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Daiga ang Ginoo. That's what Paul and Silas did when they were in prison. Gidayeg nila ang Ginoo, gikantahan nila ang Diyos may gala, and what happened mga gala? Ninggaan nilang paminaw, and God opened the prison bars mga igsoon. Nasabtan ninyo sa amen. Higala, aron ikaw ba no, makaikyas ka, maka-escape ka sa mga butang nga naggapos, pero ka naggapos sa imo ba? Maybe unsa na problema na siya, pagsulay ba na siya, or whatever, unsa na mga butang nga nag-trouble sa mga, para ikaw maka-escape ana, makaangkon kag kagawasan ana mga butang na, daiga ang Ginoo. Wala ko na kay problema, simbaha ang Ginoo. Amen. Simbaha ang Ginoo. I mean, kana ang pinakanindot nga time nga simbahon nimong Ginoo, kanang panahon nga dili maayo ang imong pagbati nimo. Kay diha makita kung unsa ka committed nga nagsimba sa Ginoo. Dahil may mga ban, isa ko magsimba sa Ginoo, di maayo ako suldan ba. Pila ka panahon sa akong kinabuhi, dili maayo akong pagbati pero gasimba ko sa Ginoo. Amen. You know why? Because I love God more than my feelings. I love God more than myself. I love God more than anything else. Dili na ako mahingala, panggaon ako mga problema. Muna naghatag kasakit ako, muna nakapaluyan ako, muna makapabugnaw na ako, muna sila makapalayo sa ako sa Ginoo. So nga nung mamigala, panggaon ako ni sila. Ako'y patibabaw akong gugma para sa Ginoo. Simbahon ako ang Ginoo. Number 2, we gather to present ourselves to God. Why we gather to worship God? We gather to present ourselves to God. Ibasa na to kaganina. Romans chapter 12 verse number 1. Present your bodies a living sacrifice. Usay sa Bible may gala, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So what does this mean? It means that worship is more than singing. Worship is surrendering. Paghalad, pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Igala paminaw, pagwa pa nimo na gisurrender ang imong tibuok kinabuhi sa Ginoo, igala magka-problema jud ka, mag-struggle jud ka. Igala paminaw, ang kaning mga kasamok ba no diri sa kalibutan may igala di man gini siya mawala.
Kay mao mo gyud ni siya kaning design gyud sa kalibutan. Ang kalibutan puno gyud nig mga kasamok. Bisag asa ka mo adto, naa gyud nay mga kasamok mga igsuon. Di mawala ang problema. Ha? Amen? Bisag muhawa ka sa lugar nga naay mga problema, mubalhin ka sa lugar nga wala dito ang problema, mabati lang gyapon nimo ang problema may gala nga imuhang na sinati dito sa lugar nga kung asa nagatubang kag problema. So dili mga higala solution ang kanang mo escape ta sa problem nato. Ug mobalhin taglaing lugar kay didto way problema, mas maayde kay way problema, mas maayde diri kay way gubot, tiri lang ko kay malinawon ko. Are you sure malinawon jud ka? Kutob nga di ni matubangon ang problema uban sa tabang sa Ginoo, di gyud na magmalinawon ang imong kinabuhi. Ikala paminaw, ang Dios lang ang makahatag og kalinaw sa ato in the midst of our trouble. Wala may kala dili pamaagi nga magbalhin ta mo ato dito magbakasyon ta dito ta mamuyo kay way problema dito wa dito mga tao nga atong ginakalagutan nato dito ta dili ko na mga higala. Kaya nga naman kung mutakas ka ang problema musunod gyapon na siya sa imuham. Pero kung atubangon nimo uban sa tabang sa Dios may gala, kaya nimo na ma-overcome kay mas dako ang Dios kaysa sa imong problema. Amen. We gather to present ourselves to God. So surrendering ning pagsimba. God is not only interested sa atong mga tingog. Amen. Higala, naagdaghang mga Kristohanon, gwapo kay silang mga tingog may gala, pero tanawa may iso, they are defeated in life. Di makita ang kadaugan. Sayang ilang mga gift. Mga gifts sila mga tingog may gala, pero wala sila nagmadaugon. Kaya nga naman, dili surrendered ang ilahang kinabuhi. Importante sa atong kinabuhi may gala, nga atong ihatag ang atong kinabuhi ngadto sa Dios karong tuiga. You see, God is interested may gala, not just in our voices, but He is interested sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, o sa atong obedience. Kaning tulo ang dapat mga higala, no? Nga imuhang isurrender sa Ginoo, imong kinabuhi, imong kasing-kasing, o ang imong obedience sa Ginoo. Amen? There's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Obedience means, Lord, kaning akong kinabuhi, imuhan na ni Lord. Musunod ko sa imo, Lord, unsa ang imuhang direction o guidance sa akong kinabuhi. I will trust you and I will obey you. There's no other way to be happy in Jesus, mga igsoon. Amen ba? Sunday worship is a time to say, Lord, here I am again. Gamita ko, change me, and correct me. Maunay ka ng pagsimba, may gala. Maunay kasing-kasing sa nagsimba. Kanang nagsimba, may gala. Kanang muani siya sa simbahan. Nga muingon siya sa ginawa, Lord, use me. Lord, change me. Lord, correct me if I am wrong. Amen? Willing ta, mga higala nga, kanang gamiton sa Ginoo. Kung gusto ta gamiton sa Ginoo, hala, sige, Lord, gamitan niya akong kinabuhi. Kung kita mga higala ba no, gusto ta bag-uhon sa Ginoo, Lord, sige Lord, bag-uhan niya akong kinabuhi, Lord. Kung kita mga higala ba no, kanang gusto ta badlungon sa Ginoo sa atong mga mali, sige Lord, correct me, Lord. Ganahan ko ana Ginoo. Amen ba? God wants the worshiper, not just the worship. Ikaw ang gusto sa Ginoo. John chapter 4 verse number 23. John chapter 4 verse number 23. Ang gusto sa Diyos, dili lang ang worship, kundi ang worshiper. And who is that? Ikaw na. John chapter 4 verse 23. The Bible says, "But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him." You see, ang Diyos interested sa mga worshiper. Amen. And worship means i-surrender ang imong kinabuhi sa Ginoo. That's what it means. Present your body a living sacrifice. Number three. Why we gather to worship God? We gather to praise a worship-worthy God. Why we gather to worship God? We gather to present ourselves to God. Number 3, why we gather to worship God? We gather to proclaim God's word. Acts chapter 2 verse number 42, sa pulong sa Diyos may gala. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Amen.
Nagpadayon sila may diya sa mga pagtulunan sa mga apostoles. And what did the apostles use when they teach the people of God? They use the Word of God. Amen. Ang sentro sa worship is the Word of God. Dili ang atuang kaugalingon. Amen. So true worship always includes the Word of God. Why? Gina-preach ang pulong sa Diyos diri sa simbahan. Nganong ginawali, nganong ginatudlo, mga igala, o ginagamit ang pulong sa Diyos sa pagsimba because, na ba? The Word convicts. The Word corrects. The Word comforts to repentance. The Word comforts. And then the Word calls sinners to repentance. Ginagamit ang pulong sa Diyos kay maumang good ni siya mo transform nato. Hiyala paminaw, dili ako ang makapabago sa inyong kinabuhi. It is the Word of God. John chapter 6 verse number 63 or 63 I believe. The Bible says, John chapter 6 in verse number 63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Mao'y makapabago nimo ano man na ay kinabuhi ang pulong sa Dios. Mo na may ginagamit ko ang pulong sa Dios. Mo na kumuabot ta diri sa simbahan, muanhita nga andam nga maminaw ug mudawat ug moaplikar sa pulong sa Dios because that's what we need in life. Ang pulong sa Dios. Kay bala ba mo? A church, balik ra go there. A church without the Word may be loud but it is not alive. Na mga simbahan, makikala, makita ninyo, sapa kayo sila simbahan. Magbibo kayo sila ba no? Gambak-ambak sila, singgit sila, murag na-concert ya sila simbahan, makikala. Pero gamay lang, no? Ang gamay lang ang time na ilang ginahatag sa pulong sa Diyos. Daghang mga simbahan, saba, pero patay. Why kinabuhi? Higala paminaw, worship that does not change us is not worship. Salamat sa Diyos, may gamay rata diri, pero ang gamay diri, kadaghana nato, nangabag-o tungod sa pulong sa Diyos. Ang katong mga dili willing magbago mahigala, magpabago sa pulong sa Diyos, nihawa sila sa simbahan. Pero mahigala, paminaw, ang gusto bag-ohon sa pulong sa Diyos, naa diri magpabilin, maminaw, andam mo dawat, o andam mo aplikar sa pulong sa Diyos. Amen? Sunod, ang ikaapat ang katapusan. Ang ikaapat ang katapusan. Why we gather to worship God? We gather to praise a worthy God. Why we gather to worship God? We gather to present ourselves to God. Ning anhit ta mayon para i-present nato ang atong kaugalingon sa Dios dili kay pastor. Amen? We gather to proclaim God's word. And then number 4 and the last, we gather to prepare for the week ahead. We gather to prepare for the week ahead. Basahan na to ang verse sa Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. Tanawan niyo may gala, makita niyo may gala unsa ka beneficial ang pagsimba nato sa Ginoo. And let us consider tanawa one another to provoke, to stir up our love and ourselves to good works. Verse number 25. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting, encouraging one another, and so much the more as ye see the day approaching. Igala paminaw, Sunday worship strengthens us for Monday battles. Magsimba ta karon, aron kusgan ta pagka Lunes, Martes, Miyerkules. Pagka Huwebes, patubil na punta. Mo na natay midweek service. Aron na napuntay kusog pagka Bernes, Sabado. Pagka Domingo may gala, simba na punta. Aron na napuntay kusog pagka Lunes. Amen? Higala, mahurot ang imong battery basta di ka magsimba sa Ginoo. Importante magsimba sa Ginoo. Because paminaw, kanang adlaw Domingo, we come weak. Pero human nga magsimba ta sa Ginoo, we live renewed. Mubiyata diri sa simbahan nga na-renew ang atoang kusog. Amen? We come burdened. Ning anhita sa simbahan, bugat ang ako ang pagbati. Bugat ang akong kinabuhi. Pero human nga makasimba ka sa Ginoo, you live in courage. Mubiya ka di simbahan nga dasig ka.
ano man, you see something from the Word of God. You learn something from the Word of God. You see a truth from the Word of God. You get an encouragement from the Word of God. Amen? Muna nadasig ka mga higala, nalagsik ka. Sa diyang mga higala, padulong pa lang tayo simbahan, we come empty. Imagine, Lunes hangtod Sabado, hastang kapuya sa atong kinabuhi, puno kay ta sa kahago, puno kay ta sa mga problema, napalibutan tag mga tao nga mga di Kristohanon mga higala. We come empty, we come weak, we come burdened, but we live filled. Mubiyata sa simbahan nga puno ta mga higala. You see mga higala paminaw, church is not an interruption of life. It is a preparation for life. Ang worship is life. Worship is life. Amen? Dili Davao is life. Davao life is here. Ha? Muna no. Higal paminaw, dili ang syudad ang tinuod nga kinabuhi. Ang tinuod nga kinabuhi, worship. Daghang mga tao karon imbis magsimba na sila bara karon sa dagat. Kinsa inyo nagatug dagat tong New Year, January 1, January 2. Grabe ka daghang mga tao sa dagat to. Charm na daghan di ba? Awa ka. Okay. Akong gitistingan si Charmel naligo nig dagat. Di ba? Pero actually wa may mali og dagat maigsoon. Sulti sila ba na? Di ko nang baptist kay daghang bawal, di pwede maligog dagat New Year. Hindi mo pwede maligog dagat. Maligo din mo di ay. Amen. Ligo man gaymi. Basta tilang Domingo. Nasabtan ninyo na? Iyan pa minaw, Christian life is fun. Amen? Puno siya sa kalipay. I-enjoy yung mga Christian life. Wala makagibawala may gano'n. You know, ang mga unbeliever galigo sa dagat. Pwede mo po na maligog dagat. Di ba? Mga unbeliever may pa mga unbeliever, pwede mag-videoke. Kami dili. Pwede man po na mag-videoke. Pero mga Christian. Di ba naman una ako videoke din sa balay? Hello? Nasa YouTube ba? May Bluetooth lang bitaw? Oo. Pero paminaw, lahi ang atong activity, lahi atong program, lahi ang ato ang mga ginabuhat kaysa sa mga unbelievers. Mas ligaw ato, mas enjoy ato kay nga naman dili makadaot sa atong kinabuhi. Amen. Ang atong ginainom mga juice, tubig, makaayo sa lawas. Ang ginainom sa mga unbeliever, mga butang mapakadaot sa ilang atay. Di ba? Oh. Kaya pala mo, daghang mga tao na nga matay, tungod daghang mga tao, January 1, mga nangahubog. Salamat sa Diyos, gipanalipdan ta mahigala. Nakita niyo, unsa ka nindot ang kinabuhi sa Kristohanon mga igsoon. Amen? Hastang nindot ta mga higala. So kita magsimba kay Kristohanon man ta. So we gather to prepare for the week ahead. Kinsa di sa inyo, busy ka karong simana. Back to work na biha. Balik na beta na sa normal. Eskwela na. Trabaho na. Tinood. Busy kayo ta. Karong simanahan. So kinahanglan simbaho na to ang Ginoo. Amen? Mao na gusto sa Ginoo unahon nato siya sa tanan. Kay balo ang Ginoo pag dili nato siya unahon maluya ta diha sa ato ang dalan. Igsoon, church is not an interruption of life. It is a preparation for life. So conclusion na ta. Conclusion ta. Nasabtan ninyo mensahe? Every Sunday morning, God is saying, "Come unto me." Di ba? Come unto me. Kaningiyon ni Lord Jesus Christ. Not to be entertained, not to be pressured, but to be transformed. When Jesus said, "Come unto me," dili tungod kay aron i-entertain kaniya, dili mga higala aron i-pressure ka. And I hope mga higala wala mo nagsimba karon mga higala, wala ka nagsimba karon nga gibati kag pressure. Amen? Paminaw mga higala, don't be pressured. Kay nga naman, gusto ta usbon sa Ginoo, gusto ta tabangan sa Ginoo. Gusto ta limpyuhan sa Ginoo. Dili ba mo gusto palimpyo? Kisa dili ka gusto magpa-change oil. Brother Jong, kasi mahitabo kung dili i-change oil lang imong sakyanan.
maguba ang makina. Madaot. Amen? Huwag ka na ang mahitabo kung di ni mo may gala, i-change oil ang imong kinabuhi. Kung di ni mo ilisan ang imong filter ni mo. Amen? Kung sa'yo mahitabo, kung di ka mag-change oil, dili ka mag-ilis og filter, G. Ha? Mekaniko man eh. Professional licensed mechanic. Di ba? Daghan na ning napaayo si Gigi. Amen? Maguba, madaot. Maguba, madaot ka kung di ka magpa-change yun sa Ginoo. Muna kung naay nakita, na-detect ang Ginoo nga hugaw sa imong kinabuhi. Gusto niya limpiuhan, may gala. Ayaw ka na ang Ginoo. Ayaw siya sitaha. Ayaw siya may gala balibara. Ayaw siya ka nang i-confront. Ayaw badlungan ang Ginoo. Ayaw Lord, ayaw hilabti Lord, ayaw hilabti. Ayaw niya hugaw man na igsoon. Kinahanglan man na wagtangon sa Ginoo kay kung di niya na wagtangon, madaot ka. Mas dako ang madaot sa imong kinabuhi. Kung di nimo ipatanggal sa Ginoo ang butang, nga kanang hugaw sa imong kinabuhi. Mapansin ninyo, pag mailisan og oil, asiti og filter ang kanang sakyanan, pagpandaron nimo siya, mas nindot siya paminawon. Tinuod. Na yung mga uban may gala, kinahanglan sila i-overhaul. Nga naman, dugay na kaya nga panahon, wa sila nagpa-change oil sa Ginoo. Muanhita sa simbahan, aron ilisan ang atong filter o ang atoang asite. Aron iniglunis, kusganta, kondisyon ta, dasig ta. Amen. That's why Jesus said, "Come unto me. Worship me." Kumuanhi mo, dili para i-entertain mo, dili para ma-pressure, but aron ma-transform mo. Amen ba? So karon ang invitation nato may gala, examine your worship. Sa mga Kristohanon, are you worshiping in spirit and in truth? Are you presenting your body to the Lord? Are you present in body but absent in heart? Basig na imong lawas pero ang imong kasing-kasing may gala, wala siya. Now is the time i-rededicate ang imong kasing-kasing ngadto sa Dios. Will you do that? Now is the best time because karon ang first Sunday pa. Amen? Psalms 51 verse 17. Tanawa, Psalms 51 verse 17. Ang Bible nagsulti. The sacrifices of God are a broken spirit. Amen? Pag muanhi tag-altar, what are we doing? Kumuanhi tag-altar may gala, natay gi-sacrifice sa Ginoo. And the Bible says, if your spirit is broken, then anhi sa altar. Because the sacrifices of God are a broken spirit. Tanawa, a broken and a contrite heart. The word contrite means humble heart. A broken and a humble heart, O God, thou wilt not despise. Amen? So Jesus said, "Come unto me." Ang question, will you come to Jesus? Here. So mo na itong buhaton karon. Amen? So I hope may gana maghimo tag mga firm commitment para sa Ginoo aron mahimong bulahan ang atong kinabuhi, ang atong pamilya karong tuig ka. Idukwa atong mga ulip, yung atong mga mata. Sa mga uban diri nga dili pa save, ang akong isulti, you cannot truly worship God until you know Him personally. Importante nga mailan nimo ang Ginoo. Ug sultian ta kakaron, ang Ginoo nga mao si Kristo mao ang manluluwas sa atong kalag. Kung wa pa nimo siya gidawat sa imong kasing-kasing isip imong personal nga Ginoo manluluwas,
Higala di pa ka anak, di pa ka matawag nga anak sa Dios sana. Pero kung karong buntag imo siyang dawaton, isip imong personal nga gidog manluluwas. Karong nga buntag makabaton kag kinabuhing walay katapusan ug mahimo kang anak sa Dios. Ug kanang imo ang pagsimba mahimo na nga genuine tungod kay anak ka na sa Dios. Today can be the day of salvation in your life. Let us pray. Our Heavenly Father, salamat kay Lord sa imong kaayo. Please move the invitation this morning. Lord, you see the different needs of the people who are worshiping you today. Lord, please speak to them. Whatever their need, please meet their needs, O God. Base na yung mga nagsimba din ni Lord, they come with excitement, some come with struggling, and some come nga kuan pa Lord, nagalimbasog pa. Lord, I need you. We want you, Lord. Because sahay Lord, kaning nami mga bation nga dili maayo, there's a missing piece sa mo ang life, and that is you. Sinay mga katawhan ni mo dili Lord nga may distansya sa imo, may palayo sa imo. Thank you Lord nga ikaw mihatag ka og opportunity namong tanan na pwede mi mobalik sa imo. Pwede na mo i-renew ang among love para sa imo, ang among commitment para sa imo, ang among pag-alagad sa imo. Ug ang among faithfulness. Lord, whatever the need this morning, Lord, tagbua ang mga panginahanglan sa espirituhanong kinabuhi sa imong mga anak karon. Kung adunay mga nagsimba dinhi nga dili pa save, nagaampo ko nga unta Lord maluwas sila Ginoo karong buntag. Kaniya mahan among ginahampo ginapasalamatan. In Jesus name. Pwede ba tanin ninyo manindog mga igsoon? Karon nakadungog ta, gitagaan ta sa Ginoo no ug duha ka precious messages. Ang una nga iyang gihatag sa ato may gi-encourage ta sa Ginoo to start the year right with God. And the second message that He gave to us today is why we gather to worship God. Gipasabot sa Dios sa ato karon mga higala, nganong kita magtigom aron simbahon ang Dios. Unsa bagay purpose aning panagtigom nato? Kini